Isang mabigat na sasakyan ang dumadaan sa mga kalye ng lungsod na puno ng mga pasahero. Walang usok na lumalabas, walang chimenea, walang kabayo na humihila, walang mga kableng elektrikal sa ibabaw na hindi pa naman karaniwan hanggang 2 dekada pa mamaya. Ang mga opisyal na tala ay nagsasabing ito raw ay mga cable car o mga primitibong battery system. Pero ang mga record ng patente ay may ibang kwento na dapat nating marinig. Sa pagitan ng taong 1876 hanggang 1917, ang Paris ay nagpatakbo ng isang buong plota ng mga tram na pinapatakbo ng compressed air. Walang ingay, malinis, epektibo. Tumagal ang operasyon nila ng 40 taon. Pagkatapos, nawala na lang bigla. Hindi dahil nabigo ang teknolohiya. Ipinakita ng mga record ng performance na maaasahan ang operasyon nito, nagdala ng milyon-milyong pasahero. Nawala ang mga ito dahil ang compressed air ay may isang malaking depekto para sa mga negosyante. Hindi ito maaring monopolisahin. Kahit sino na may gulong ng tubig o windmill ay maaring mag-compress ng hangin at punan ng isang tangke. Libreng fuel, walang supply chain na makokontrol, walang kakulangan na magagamit. At yun ang dahilan kung bakit naging banta ito sa mga taong bumubuo ng imperyo sa carbon at langis. Ito ang kwento ng pneumatic age na halos nangyari na sana, tungkol sa teknolohiyang gumana ng masyadong maayos. Tungkol sa mga lungsod na mas malinis noong 1870 kaysa sa mga lungsod natin ngayon, at tungkol sa sadyang ginawang transisyon mula sa kalayaan patungo sa pag-asa na tinuturo sa atin bilang progreso. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong marinig ang mas maraming mga kwentong tulad nito na dapat sana nating alam, mag-subscribe na sa Mga Natagong Tala. Dito natin binubuksan ang mga kapitulo ng kasaysayan na binaliwala o sinadyang itinago. Ang sistema ng compressed air tram ay hindi teorya lamang. Ito ay gumaganang infrastruktura. Si Louis Mekarsky, isang French-Polish engineer, ay nakatanggap ng kanyang patente noong 1876. Nilutas ng kanyang disenyo ang pangunahing problema na nag-isa noon sa mga naunang compressed air engine, ang cold expansion. Kapag ang compressed air ay naglabas mula sa mataas na presyon patungo sa mababang presyon, lumalaki ito ng mabilis. At ang pagkalaki na iyon ay nagiging sanhi ng matinding lamig. Ang mga unang compressed air motor ay nagyayelo. Ang mga valve ay nag-freeze. Ang mga piston ay nag-seize. Ang mga engine ay nabibigo hindi dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa thermodynamic physics. Ang solusyon ni Mekarsky ay eleganteng simple. Tinawag niya itong buoy system, isang heated water reservoir na integrated sa air delivery mechanism. Ang compressed air mula sa storage tanks ay dumadaan sa mainit na tubig bago pumasok sa engine cylinders. Inilipat ng tubig ang thermal energy sa lumalaking hangin na iwasang magyelo. Napanatili ang pare-parehong presyon at temperatura sa buong operating cycle. Gumana ang sistema. Ang mga diagram ng patente ay nagpapakita ng sopistikadong pag-unawa sa thermodynamics. Ang mga storage tank na nakakabit sa tram ay naglalaman ng compressed air sa humigit kumulang 75 atmosphere. Ang buoy ay nagpapanatili ng temperatura ng tubig sa paligid ng 70 degrees Celsius gamit ang isang oil-burning heater na kumonsumo ng napakaliit na fuel kumpara sa steam engine. Ang mga performance specification na nakarecord sa Paris Tramway Company ay nagpapakita na ang mga sasakyang ito ay umabot ng bilis hanggang 30 kilometro bawat oras. Ang range ay humigit kumulang 10 hanggang 15 kilometro sa pagitan ng mga refill sa mga compression station na nakaposisyon sa buong lungsod. Ang kapasidad ng pasahero ay katumbas ng mga horse-drawn tram pero mas mura ang operating cost. Ang kumpanyang General des Omnibus ay nag-operate ng compressed air fleet mula 1876 hanggang 1917, 41 taon ng commercial service. Maraming ruta, araw-araw na operasyon na nagdadala ng mga commuter at kargamento. Pagkatapos noong 1917, inalis na ang sistema. Lahat ng sasakyan ay sinira. Ang infrastruktura ay winasak. Ang mga opisyal na record ay nagsasabing modernization at improved electric system daw ang dahilan, pero ang 1917 ay may ibang kahalagahan. Eksaktong ito ang panahon kung kailan ang langis ay nagiging dominanteng transportation fuel, kung kailan ang mga internal combustion engine
ay pumapalit sa lahat ng iba. Kung kailan ang infrastruktura para sa petroleum distribution ay binubuo ng mga taong tulad ni John D. Rockefeller, ang compressed air ay hindi nangangailangan ng distribution network. Nangangailangan ito ng compression station. At kahit anong lokasyon na may mechanical power, mga gulong ng tubig, windmill, kahit mga unang electric motor, ay maaaring mag-compress ng hangin ng lokal, desentralisado, independyente, imposibleng i-monopolize. Ang pagretiro ba ng sistema ni Mikarsky ay natural na technological progress o sadyang pag-eliminate ng competitor na nagbanta sa umuusbong na ekonomiya ng langis. Isipin mo ang sumusunod. New York City, Pebrero 1870. Si Alfred E. Beach, publisher ng Scientific American at inventor, ay naghayag ng isang bagay na hindi dapat umiiral. Isang subway na tumatakbo sa ilalim ng Broadway. Itinayo ng lubos na lihim, pinapatakbo ng compressed air. Ang kwento ng pagtatayo nito ay parang industrial espionage. Nag-propose si Beach ng pneumatic subway system sa mga opisyal ng lungsod noong dekada ng 1860. Ang konsepto ay tama. Isang selyadong tunnel na may kotse sa loob. Isang napakalaking fan sa isang dulo na nagtutulak ng kotse sa tunnel tulad ng projectile sa pneumatic tube. Mabilis, epektibo, walang engine sa sasakyan mismo, pero hindi siya nakakuha ng permit. Si William Marcy Tweed, o kilala bilang Boss Tweed, ay kontrolado ang politika ng New York. Kontrolado niya ang transit system. May malaking interes siya sa mga surface streetcar company. Binlock niya ang kahit anong underground transit na makikipagkompetensya sa kanyang mga investment. Kaya ginawa ni Beach ang isang hindi inaasahan. Ang sabi niya ay nagtayo siya ng pneumatic mail tube. Maliit lang, walang kabuluhan. Nakakuha siya ng permit para doon. Pagkatapos ay humukay siya ng tunnel na siyam na talampakan ng diameter at 312 talampakan ng haba sa ilalim ng isa sa pinakaabala na kalye sa Manhattan. Gabi-gabi. Lihim, itinapon ang hinukay na lupa sa basement ng isang tindahan ng damit. Ang engineering ay kahanga-hanga. Ang crew ni Beach ay nagtrabaho gamit lang ang kanilang mga kamay at lampara. Brick-lined tunnel, precision excavation na hindi nakaapekto sa mga gusaling nasa itaas at isang gumaganang pneumatic propulsion system, ang Roots patent blower. Isang napakalaking fan na may bigat na 50 tonelada. Makakagawa ng sapat na daloy ng hangin upang itulak ang isang kotseng may 3 tonelada sa loob ng tunnel sa bilis na 10 milya bawat oras. Ang kotse mismo ay may 22 pasahero, may upholstered seat, may gas lighting, may mga bintana. Inihayag ni Beach ang subway sa publiko noong Pebrero 1870. Ang reaksyon ay enthusiastic. Ang waiting room na itinayo niya ay marangya. May fresko sa mga dingding, may fountain, may grand piano, may aquarium. Ito ay hindi crude experimental infrastructure. Ito ay demonstrasyon kung ano ang maaaring maging pneumatic transit. Ang mga unang demonstrasyon ay libre. Libu-libong New Yorker ang sumakay sa subway sa unang mga linggo. Pinuri ito ng press. Tinawag ng Harper's Weekly na Subway of the Future. Na-record ng mga scientific journal ang engineering. Nag-propose si Beach ng expansion. Isang network na 5 milya sa ilalim ng Manhattan. Ang estimated cost ay $5 milyong. May mga investor na handa na. Malakas ang suporta ng publiko. Pinatay ito ni Boss Tweed. Gamit ang kanyang control sa state legislature, binlock ni Tweed ang bawat pagtatangka ng funding, inantala ang mga permit, lumikha ng mga regulatory obstacle. Lumaban si Beach sa loob ng 3 taon. Gumasta ng sarili niyang pera sa lobbying, pero masyadong malakas ang political machine ni Tweed. Noong 1873 sumuko na si Beach. Sinilyo ang tunnel, inalis ang subway car, inabandona ang station. Sa loob ng isang dekada, nakalimutan na ito. Natuklasan ulit ng mga construction worker noong 1912 sa panahon ng excavation para sa modernong subway system. Natagpuan nila ang tunnel na buo pa. Ang rails ay nandoon pa rin. Ang mga dekorasyon ng waiting room ay sira na, pero nakikilala pa rin. Pero noon, mga electric subway na ang ginagawa. Ang sandali para sa pneumatic transit ay lumipas na. Ang subway ni Beach ay naging historical curiosity, isang footnote tungkol sa isang eccentric inventor na nabigong eksperimento. Pero hindi ito nabigong eksperimento. Ito ay gumaganang sistema na pinatay ng politikang corruption
na nagpoprotekta sa umiiral na business interest. At ito ang tanong na walang nagtanong. Kung nagtayo si Beech ng functional pneumatic subway noong 1870 gamit ang teknolohiya ng dekada ng 1860, bakit umabot pa ng 40 taon bago nakakuha ng subway system ang New York? Ano ang itsura sana ng lungsod kung ang proposal ni Beech ay pinunduhan sa halip na sinupil? Umiiral ang teknolohiya. Napatunayan ng engineering, gusto ito ng publiko. Pero ang mga taong kumokontrol ng politika ng lungsod ay may mga investment sa surface transit. Kaya ang mas magandang sistema ay binurol, literal. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento ng mga teknolohiyang tinago o sinadyang patayin, mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa kung ano pang mga imbensyon ang sa tingin mo ay dapat nating alamin. Ang mga mining operation ay may espesyal na hamon, explosive atmosphere, methane gas, coal dust. Ang isang spark lang ay maaring mag-ignite ng mine disaster na pumapatay ng daan-daang tao. Ang mga steam locomotive ay gumagawa ng spark mula sa kanilang firebox. Ang mga internal combustion engine ay gumagawa ng exhaust at electrical spark. Pareho silang napakadelikado sa mining environment. Ang compressed air ay hindi gumagawa ng combustion. Walang spark, walang exhaust, mechanical motion lang. Kaya naman ang compressed air locomotive ay standard equipment sa underground mining mula late 1800s hanggang 1950s, hindi experimental vehicle, industrial workhorse. Ang H.K. Porter Company ng Pittsburgh ay pangunahing manufacturer. Ang kanilang mga catalog mula early 1900s ay nagpapakita ng compressed air locomotive sa iba't ibang laki at configuration. Maliliit na modelo para sa makikitid na tunnel, malalaking unit na kayang humila ng substantial load. Ang mga performance specification na nakarecord sa mga catalog na ito ay revealing. Ang isang Porter compressed air locomotive ay maaaring humila ng 100 tonelada ng ore car sa loob ng mine tunnel, paakyat ng incline. Sa mga curve, ang operating range ay ilang milya sa pagitan ng refill sa surface compression station. Hindi ito mahinang sasakyan na halos hindi gumagana para sa light duty. Ito ay malakas na makina na gumagawa ng mabigat na industrial work sa pinaka-demanding na kondisyon. Ang mga kritiko ng compressed air technology ay madalas na nagsasabing kulang ito sa lakas, na ang energy density ng compressed air ay masyadong mababa para sa practical application, pero pinapatunayan ng mga mining locomotive na hindi ito totoo. Kung ang compressed air ay maaaring humila ng 100 tonelada sa loob ng confined underground space, tiyak na kayang paandarin ng isang passenger tram sa patag na kalye ng lungsod. Ang pagkakaiba ay hindi technical capability. Ang pagkakaiba ay application context. Ang mga mining company ay nag-operate ng sarili nilang compression infrastructure. Kontrolado nila ang buong sistema. Walang external fuel na bibilhin. Ang compressed air ay ginawa on-site gamit ang kahit anong power source na available. Steam engine mamaya ay electric motor. Ang compressed air locomotive ay economically attractive dahil eliminado ang ongoing fuel cost at explosion risk. Pero para sa public transportation, iba ang economic model. Ang mga transit company ay ayaw ng independenteng pasahero. Gusto nila ay mga customer na umaasa sa serbisyo na nagbabayad ng fare. At ang mga kumpanyang gumagawa ng sasakyan at fuel ay gusto ng continuous purchase. Ang compressed air system ay nangangailangan ng initial investment sa compression infrastructure. Pero kapag naitayo na, ang operating cost ay minimal. Ang hangin ay libre. Ang compression station ay maaaring paandarin ng renewable sources, gulong ng tubig, windmill. Ang mga sasakyan mismo ay may simple mechanical system na kakaunting wearing part. Ang well-maintained compressed air engine ay maaaring mag-operate ng mga dekada. Ikumpara mo iyan sa internal combustion. Ang mga sasakyan ay nangangailangan ng constant fuel purchase. Ang mga engine ay may complex system na maraming component na nasisira at kailangang palitan. Ang service interval ay sinusukat sa libu-libong milya, hindi dekada. Alin ang gumagawa ng mas maraming ongoing revenue? Alin ang lumilikha ng dependency? Pinili ng mga mining company ang compressed air dahil ang independence ay may economic sense para sa kanila. Pero para sa mas malawak na ekonomiya, para sa mga industriyang bumubuo ng imperyo sa fuel sales at vehicle replacement,
Ang compressed air ay banta, kaya nanatili itong confined sa specialized application, ginagamit kung saan absolutely required ng safety, pero iniiwasan sa public transit kung saan gumana rin ito ng maayos, pero mas kaunting kita lang ang mabubuo. Sa ilalim ng mga kalye ng Paris, 400 kilometro ng mga tubo ang bumuo ng network na nag-operate ng mahigit isang siglo. Ang Pneumatique de Paris. Ang pneumatic post system ay nagsimula noong 1866, sarado noong 1984. 118 taon ng tuloy-tuloy na operasyon. Ang sistema ay gumagana sa pamamagitan ng elegant simplicity. Cylindrical capsule na humigit kumulang 8 sentimetro ang diameter. Mga dokumento, maliliit na pakete kahit pera ay inilalagay sa loob. Ang mga capsule ay isinasuksok sa mga tubo. Itinulak ng compressed air sa network sa bilis na umabot ng 50 kilometro bawat oras. Ang isang mensahe ay maaring maglakbay sa buong Paris sa loob ng ilang minuto. Mas mabilis kaysa surface mail, mas maaasahan. Ang panahon ay hindi ito nakakaapekto. Ang trapiko ay hindi ito binabagalan. Ang tube network ay nag-operate sa underground independent ng surface condition. Ang scale ng infrastructure ay substantial. 400 kilometro ng tubo na nag-connect sa 500 station, post office, government building, major business, telegraph office, newspaper headquarters. Ang mga pangunahing pahayagan ng Paris ay gumagamit ng pneumatic system para sa urgent communication. Ang isang reporter ay maaaring magpadala ng kwento mula sa kabilang panig ng lungsod direkta sa editorial office sa loob ng ilang minuto. Ang mga stock exchange ay gumamit nito para sa time-sensitive financial information. Ang mga government office ay gumamit nito para sa opisyal na komunikasyon. Ito ang pisikal na internet, ang information transmission sa bilis na hindi mamatch ng surface delivery hanggang sa maging karaniwan ang motorized vehicle ilang dekada mamaya. At ang mga tubo mismo ay delivery mechanism lang. Sa likod nito ay compression infrastructure, mga station sa buong lungsod na nagme-maintain ng air pressure, mga engineering system na nag-manage ng flow. Isang sopistikadong network na nag-operate halos automatiko. Ang mga technical record mula sa operation ng sistema ay nagpapakita ng impressive reliability. Ang mga capsule ay paminsan-minsan ay nag-jam. Ang mga tubo ay paminsan-minsan ay nangangailangan ng repair. Pero ang overall system availability ay mataas. Ang network ay gumagana araw at gabi na walang malaking interruption. Nang umunlad ang telecommunications, telephone network, mamaya ay fax at digital communication, ang pneumatic system ay naging redundant. Noong 1980s, obsolete na ito. Sinara na ang mga tubo, pero ito ang dapat isaalang-alang. Nang isara nila ang sistema, gumagana pa rin ito. Ang infrastructure ay gumagana pa. Hindi nila ito isinara dahil nabigo. Isinara nila ito dahil ang electronic communication ay mas mabilis at mas flexible. Ang mga tubo mismo ay nanatiling nandoon, ang ilan ay nandoon pa rin. Ang mga tour ng Paris Catacomb at underground infrastructure ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga segment ng lumang pneumatic network na buo pa rin pagkatapos ng mga dekadang sealed. Ngayon tanungin ang tanong na ito. Kung nagtayo ang Paris ng 400 kilometro ng pneumatic tube noong 1800s para sa mail delivery, ano ang pumigil sa kanila na magtayo ng pneumatic infrastructure para sa mas malaking kargamento, para sa passenger transport? Ang engineering ay pareho. Mas malalaking tubo, mas malalaking capsule, mas malakas na compression. Ang mga prinsipyong ipinakita ni Beech sa New York gamit ang kanyang pneumatic subway. Ang parehong prinsipyo na nag-move ng mail capsule sa 50 kilometro bawat oras ay maaring mag-move ng passenger car, pero ang passenger transport ay nangangailangan ng ibang economics. Ang mail delivery ay serbisyo na ibinigay ng Estado. Ang tubo ay hindi pangunahing motibo, pero ang passenger transit, doon nag-invest ang mga pribadong kumpanya. Doon nabubuo ang mga monopolyo. Doon ang kontrol sa sistema ay nangangahulugang kontrol sa revenue. Ang citywide pneumatic passenger network ay magiging infrastructure tulad ng kalsada. Itinayo ng minsan, maintained indefinitely, accessible sa kahit sino na may compatible vehicle. Hindi mo masusukat ang atmospheric air, hindi ka makakasingil bawat kilometro para sa paggamit ng presyon na freely available. Iyan ay hindi business model, iyan ay public utility.
at ang public utility ay hindi bumubuo ng imperyo. Kaya ang mga tubo ay nanatiling maliit, nanatiling confined sa mail delivery, at ang passenger transport ay napunta sa mga sistema na nangangailangan ng biniling fuel at ongoing vehicle replacement. Ang teknolohiya para sa pneumatic mass transit ay umiiral. Pinatunayan ng Paris na ang large-scale pneumatic infrastructure ay maaaring mag-operate ng maaasahan ng mahigit 1 siglo, pero ang economic incentive ay tumuturo sa ibang direksyon. Si Jules Verne ay sumulat ng Paris au XXe siècle, Paris sa ika-20 siglo, noong 1863. Tinanggihan ito ng kanyang publisher. Ang sabi ay masyadong pessimistic ang vision, masyadong hindi kapani-paniwala. Ang manuscript ay nilak, nakalimutan. Hindi ito na-publish hanggang 1994, 131 taon pagkatapos isulat. Sa nobela, inilalarawan ni Verne ang Paris noong 1960 at sa mga technological prediction ay may detalyadong paglalarawan ng mga walang ingay na sasakyan na pinapatakbo ng compressed air at elektrisidad na pumapalit sa coal-burning steam engine ng kanyang panahon. Hindi nag-iisip si Verne ng fantasy technology. Nag-extrapolate siya mula sa nakikita niya na dinedevelop sa paligid niya. Noong 1863 nang sumulat siya ng manuscript, ang mga pneumatic system ay dinedevelop na. Ang compressed air engine ay sinusubok na. Ang Paris Pneumatic Tube System ay nagsimula lang ng operasyon noong 1866. Nakita niya ang trajectory. Ang pneumatic age ay nagsisimula. Ang mga lungsod ay tumatransition mula sa usok ng carbon patungo sa malinis na air-powered system. At hinulaan niya na ito ang magiging dominant technology ng hinaharap. Pagkatapos, sinupil ang manuscript at sinupil ang teknolohiya at noong na-publish na ang libro noong 1994, ang compressed air vehicle ay museum curiosity na. At ang prediction ay mukhang quaint na lang. Pero paano kung tama si Verne? Paano kung ang trajectory na nakita niya noong 1863 ay ang actual path na tinatahak ng teknolohiya at may nagbago, may nag-divert ng development away from pneumatic system patungo sa combustion? Ang manuscript ay nawala ng 131 taon sa panahong eksaktong ito kung kailan naging dominant ang langis, kung kailan pinalitan ng internal combustion ang lahat, kung kailan itinayo ang infrastructure para sa petroleum distribution at ang compressed air system ay sistematikong winasak. Pagkakataon ba o ang vision ni Verne ay masyadong tumpak, masyadong nakakabanta sa umuusbong na ekonomiya ng langis? Ang libro ay umiiral ngayon. Kahit sino ay maaring basahin ito at makita na ang isang prominent 19th century observer na nanonood ng development ng teknolohiya ay naniniwala na ang compressed air ay magdi-define ng ika-20 siglo. Nagkamali siya. Pero hindi dahil ang teknolohiya ay hindi gumana. Dahil ang economic force na humuhubog ng technological development ay ayaw nitong gumana. Si John D. Rockefeller ay bumuo ng Standard Oil bilang pinakamalakas na kumpanya sa Amerika sa pamamagitan ng pagkontrol sa oil refining at distribution. Noong dekada ng 1890, ang Standard Oil ay kontrolado ang 70% ng oil refining sa Estados Unidos. Ang ganong klasing monopolyo ay nangangailangan ng pag-eliminate ng kompetisyon. At ang pinakamalaking kompetensya sa langis ay hindi ibang oil company. Ito ay alternatibong energy system na hindi nangangailangan ng langis. Ang compressed air ay decentralized. Kahit sino ay maaaring mag-compress ng hangin, maliliit na operasyon, lokal na infrastructure, water-powered compression station, wind-powered system. Kahit mga unang electric motor ay maaaring mag-drive ng compressor. Ang isang magsasaka na may gulong ng tubig ay maaaring mag-compress ng hangin at punan ang mga tangke upang paandarin ang sasakyan. Ang isang pabrika na may mechanical power ay maaaring mag-compress ng hangin para sa internal transport. Ang isang lungsod ay maaaring magtayo ng compression station bilang public infrastructure. At kahit sino na may compatible vehicle ay maaaring mag-refuel. Walang supply chain na kokontrolahin, walang kakulangan na i-exploitin, walang dependency na monetize. Iyan ay bangungot para sa isang taong bumubuo ng imperyo sa fuel sales. Ang estratehiya upang i-eliminate ang compressed air technology ay hindi dramatic. Ito ay sistematiko at pang-ekonomiya. Una,
Mag-invest ng malaki sa internal combustion engine development. Gawing mas maganda ang mga engine na yon, mas mura, mas widely available. Lumikha ng manufacturing infrastructure na nag-drive down ng cost sa pamamagitan ng scale. Pangalawa, magtayo ng petroleum distribution infrastructure, gas station, pipeline, refinery. Gawing ubiquitous at convenient ang liquid fuel. Pangatlo, kumuha ng mga patente para sa competing technology, bilhin ang compressed air patent. Huwag i-develop pag may-ari lang para walang iba pang makakapag-develop. Pang-apat, mag-lobby para sa mga regulasyon na pumapabor sa liquid fuel vehicle, safety standard na hindi madaling ma-meet ng compressed air vehicle, infrastructure requirement na ginagawang economically difficult ang compression station. Panlima, gawing artificially cheap ang gasolina initially, i-underprice para mag-drive ng adoption. Kapag dominant na ang internal combustion, itaas ang presyo. Noon, nakasunk na ang infrastructure investment. Nakalock-in na ang mga tao. Wala sa lahat ng ito ay nangangailangan ng conspiracy. Business strategy lang ito. I-eliminate ang kompetensya. Magtayo ng MOAT sa paligid ng market. Lumikha ng dependency. I-maximize ang long-term profit at gumana ito. Noong 1920, ang compressed air vehicle ay bihira na. Noong 1940, wala na sa commercial use maliban sa specialized application tulad ng mining kung saan absolutely required ng safety. Ang teknolohiya ay hindi nabigo sa technical merit. Nabigo ito sa economic battlefield laban sa mga kalaban na may mas maraming capital, na may control sa regulatory system, na may long-term strategic vision na nakatuon sa pagbubuo ng dependency sa halip na pag-enable ng independence. Ikumpara ang dalawang sistema ng objektibo. Engineering at economics lang. Compressed air engine, kakaunting moving part, walang combustion chamber kaya walang thermal stress, walang explosive fuel kaya walang safety concern mula sa leakage o sunog. Ang maintenance ay binubuo mainly ng lubrication at seal replacement. Ang expected operational lifespan na may proper maintenance ay lumampas ng 50 taon. Ang fuel ay atmospheric air na libre at walang katapusan. Ang refueling ay nangangailangan ng compression infrastructure, pero ang compression ay maaaring paandarin ng kahit anong mechanical source. Ang environmental impact ay minimal. Ang byproduct lang ay malamig na hangin na magagamit pa para sa refrigeration. Internal combustion engine, complex mechanical system na may daan-daang precision part. Ang combustion ay lumilikha ng extreme thermal stress na nagiging sanhi ng metal fatigue at nangangailangan ng regular na pagpapalit ng component. Ang explosive fuel ay lumilikha ng safety risk at nangangailangan ng careful handling at storage. Ang maintenance ay madalas at mahal. Ang expected operational lifespan ay 10 hanggang 15 taon bago kailangan ng major rebuild o replacement. Ang fuel ay kailangang i-refine mula sa petroleum. Mahal. Nangangailangan ng complex global supply chain, finite resource. Ang environmental impact ay substantial. Ang exhaust ay naglalaman ng toxic compound, carbon dioxide, particulate. Aling sistema ang pipiliin ng isang rasyonal na lipunan kung ang layunin ay sustainable, affordable, long-term transportation? Ang compressed air system ay objectively superior sa halos lahat ng metric maliban sa isa, energy density para sa long-range travel. Ang compressed air ay may mas mababang energy density kaysa gasolina. Ang tangke ng compressed air ay mas mabigat at nag-iimbak ng mas kaunting usable energy kaysa equivalent tank ng gasolina. Para sa long-distance travel, iyan ay significant limitation. Pero para sa urban transit, para sa mga sasakyan na nag-operate sa fixed route na may regular access sa refueling infrastructure, ang energy density limitation ay hindi mahalaga. Ang mga tram ay tumatakbo sa set route. Ang mga delivery vehicle ay nag-operate sa loob ng lungsod. Ang compression station ay maaaring i-space sa buong urban area. Ang limitation ay totoo. Pero relevant lang ito para sa application kung saan hindi naman ginagamit ang compressed air. Para sa mga application kung saan ginagamit ito, Paris tram, New York subway, mining locomotive, urban delivery, gumana ito ng maayos. Kaya bakit nanalo ang internal combustion? Hindi sa technical merit para sa urban application, sa economic incentive. Ang compressed air engine na tumatagal ng 50 taon ay gumagawa ng minimal replacement revenue.
Ang libreng fuel ay gumagawa ng zero ongoing sales. Ang simple maintenance ay maaaring gawin ng general mechanic nang walang specialized training o part. Ang internal combustion engine na tumatagal ng 15 taon ay gumagawa ng regular replacement revenue. Ang fuel purchase ay gumagawa ng continuous sales sa loob ng mga dekada. Ang complex maintenance ay nangangailangan ng specialized training at proprietary part na lumilikha ng ongoing service revenue. Aling sistema ang gumagawa ng mas maraming kita? Aling sistema ang lumilikha ng mas maraming trabaho sa fuel refining, distribution at vehicle manufacturing? Aling sistema ang bumubuo ng industriya at kayamanan? Ang transisyon mula compressed air patungo sa internal combustion ay hindi progreso. Ito ay pagbabago ng business model mula sa durable goods at libreng fuel patungo sa planned obsolescence at piniling fuel. Itinuro sa atin na tingnan ito bilang advancement. Mas maraming lakas, mas mabilis, mas maraming capability. Pero tingnan kung ano ang nawala: katahimikan, malinis na hangin, independence, durability. Ang mga lungsod noong 1870 ay mas tahimik kaysa mga lungsod ngayon. Ang mga kalye ay mas malinis. Ang teknolohiya ay umiiral para sa sustainable urban transport na hindi nangangailangan ng global fuel supply chain o gumagawa ng toxic exhaust. Hindi tayo nag-progress mula doon, nag-regress tayo at nakondisyon tayong tawagin ang regression na progress. Bago tayo tapusin, gusto kong malaman kung ano ang iyong iniisip tungkol sa kwentong ito. Sa tingin mo ba ay sadyang tinago ang mga ganitong teknolohiya o natural lang na evolution ng ekonomiya? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang ebidensya ay nandoon pa rin. Kahit sino ay maaring i-verify ito. Ang patent diagram ni Mikarsky ay umiiral sa French Patent Archive, detalyadong technical drawing na nagpapakita ng buoy system, ng compression tank, ng valve mechanism. Hindi ito theoretical. Ito ay engineered technology. Ang Paris Tramway Company record ay nagrerehistro ng 41 taon ng operasyon, mga ruta, bilang ng pasahero, operating cost, performance data, commercial success na nag-operate sa tubo sa loob ng 4 na dekada. Ang subway ni Alfred E. Beach ay natuklasan ulit noong 1912. Na photograph, na dokumento, ang tunnel ay umiiral pa rin sa ilalim ng Broadway. Alam ang lokasyon ng waiting room. Nangyari ito. Hindi ito disputed history. Ang H.K. Porter Company catalog ay available sa Industrial Archive, compressed air locomotive specification, performance data, customer testimonial mula sa mining operation. Ang mga sasakyang ito ay gumana. Humila sila ng tunay na load. Nag-operate sila hanggang 1950 sa mga application kung saan kinakailangan ng safety. Ang Paris Pneumatic Tube System ay nag-operate hanggang 1984. 118 taon. Iyan ay mas matagal kaysa karamihan ng teknolohiya na nananatiling nakaservice. Ang mga segment ng orihinal na tubo ay umiiral pa rin sa underground. Ito ay tunay na infrastructure na gumana ng maaasahan ng mahigit 1 siglo. Ang manuscript ni Jules Verne ay na-publish noong 1994. Kahit sino ay maaaring basahin ito. Makikita na noong 1863, ang isang knowledgeable observer na nanonood ng development ng teknolohiya ay naniniwala na ang compressed air ay magde-define ng hinaharap. Ang prediction ay base sa kung ano ang talagang dinedevelop noon. Lahat ng ito ay documented, verifiable, totoo, at gayon pa man ang compressed air vehicle ay wala na. Ang infrastructure ay winasak, ang mga patente ay inilibing, ang mga sistema ay pinalitan ng teknolohiya na nangangailangan ng biniling fuel at regular vehicle replacement. Ito ba ay inevitable? Ito ba ay technological progress na sumusunod sa natural path ng development o ito ba ay engineered, sinadyang hinubog ng economic incentive na pumapabor sa profitable dependency kaysa sustainable independence? Ang transisyon ay nangyari sa panahong eksaktong ito kung kailan ang mga oil baron ay bumubuo ng imperyo, kung kailan si Rockefeller ay nag-monopolize ng refining, kung kailan ang mga automotive manufacturer ay nag-establish ng production line para sa internal combustion vehicle, kung kailan ang regulatory system ay binubuo na huhubog ng transportation para sa susunod na siglo. Ang timing ay suggestive. Ang economic motive ay malinaw. Ang pattern ng patent acquisition at infrastructure dismantling ay documented. Pero ang pruweba ng deliberate suppression,
ng coordinated conspiracy upang i-eliminate ang compressed air technology, iyan ay mas mahirap patunayan. Ang corporate strategy document mula sa panahong iyon ay mostly private o nasira na. Ang decision-making process na pumatay sa tram ni Mikarsky o pumigil sa expansion ng subway ni Beach ay hindi fully documented sa accessible archive. Ang umiiral ay pattern, economic motive at outcome. Ang teknolohiya ay gumana. Mas mura itong i-operate, mas malinis, mas matibay, at sistematikong pinalitan ng teknolohiya na mas profitable na ibenta. Gawing mo kung ano ang gusto mo. Tumayo sa kanto ng kahit anong modernong lungsod. Makinig sa ingay, amoy mo ang exhaust, tingnan ang trapiko na gumagapang sa congestion na nasusunog ang fuel na nagkakahalaga ng $1 bawat galon. Ngayon tingnan ang mga litrato ng Paris noong 1878. Walang ingay na tram na umaandar ng maayos sa malinis na kalye, pinapatakbo ng compressed air. Nire-replenish sa mga station sa buong lungsod. Ang operating cost ay sinusukat sa sentimo bawat milya. Walang exhaust, walang noise pollution. Aling lungsod ang mukhang mas advanced? Sinusukat natin ang progreso sa bilis, sa lakas, sa technological complexity, pero hindi natin pinapansin kung ano ang nawala. Ang katahimikan, ang malinis na hangin, ang independence mula sa global fuel supply chain at geopolitical conflict tungkol sa oil reserve. Ang pneumatic age ay totoo, gumana ito. Hindi ito primitive o experimental. Ito ay sophisticadong engineering na lumulutas ng tunay na transportation problem gamit ang elegant solution at sinadyang pinalitan. Hindi dahil nabigo, dahil nagtagumpay ito sa mga paraan na nagbanta sa economic model na binubuo ng mga taong gustong magbenta ng fuel sa halip na mag-enable ng independence. Hindi ito conspiracy theory. Ito ay documented history na tiningnan sa pamamagitan ng economic analysis. Ang teknolohiya ay umiiral. Ang infrastructure ay itinayo. Ang mga sistema ay nag-operate ng matagumpay sa loob ng mga dekada at pagkatapos ay sistematikong winasak sa panahong eksaktong ito kung kailan ang oil monopoly ay nag-establish. Ang tanong ay hindi kung ang compressed air technology ay maaring gumana. Gumana ito. Ang tanong ay kung bakit tayo pa rin ay nasusunog ng petroleum ngayong 2024 kung kailan tayo ay may mas malinis at mas sustainable na alternatibo noong 1870. Ang sagot ay hindi technical. Ito ay pang-ekonomiya at iyan ay dapat gawing tanong mo kung ano pa ang sinabi sa atin na progreso kung kailan ito ay actually profitable regression lang. Kung gusto mo ng mas maraming kwentong tulad nito, mga teknolohiya at kasaysayan na itinago o dinamdam, mag-subscribe sa mga natagong tala at mag-click ng notification bell para hindi ka maubusan ng mga bagong tuklas na dapat nating malaman. May isa pang kwento na nakaabang para sa iyo sa screen ngayon. Hindi ko sasabihin kung ano pero garantisadong kakagatin ka ng kuryosidad pagkatapos mong marinig hanggang sa susunod na pagkakataon na magkikita tayo dito sa mga natagong tala.